Ngayon po natin muli sa Philippians chapter 2. Let's continue our topic, the exaltation of Christ. Kaninang umaga, take up na po natin the source of Christ's exaltation. Wherefore God, so God the Father exalted the Son in view of His obedience to the point of death, even the death on the cross. Wherefore, God hath highly exalted Him. And this afternoon we'll be talking about the title. As I said, there are four things in relation to the exaltation of Christ. The source, the title, the response, and the purpose. Makikita po natin dito sa ating passage. Babasahin na lamang po natin ang verses 9 to 11. Wherefore is because of His willing sacrifice at yung humiliation na pinagdaanan niya, yun ang ibig sabihin ng wherefore. Kasi parang may antecedent di ba? When you say wherefore, may antecedent yan. Yung exaltation niya sa 9, sinasabi, wherefore God also hath highly exalted Him. Ang antecedent po niya, yung humiliation. Yung condescension niya yan sa naunang mga verses. Wherefore God also hath highly exalted Him. So that's the exaltation of Christ. And given Him a name which is above every name. So the Lord was given a new name. A title actually. Title. For what purpose? That at the name of Jesus, response, that at the name of Jesus, every knee should bow of things in heaven and things in earth and things under the earth. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. So yan po ang response. Bakit ang Panginoon ibinigyan ng title na Lord? The purpose is that every knee should bow of things in heaven and things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. So, ngayon lang binanggit yung title niya, in this passage, that Jesus Christ is Lord. So that's the title that demands, that gives the rank of our Lord Jesus Christ. And the end purpose for everything is to the glory of God the Father. So that makes the four things in relation to the exaltation of the Lord Jesus Christ. So I gave you the source. This time, I'll be giving you the title of Christ's exaltation. Yung pong sinasabi niya na wherefore, God hath highly exalted Him, or given Him a name, and given Him a name which is above every name. The word given there in Greek is charizomai. Yun yata nag-aalim yung salitang Eucharist, By the way, every time you see this syllable, it always means good, Good. Ayun Eucharist. Ano pa? Eulogy. Euthanasia. Ayaw mo na pahirapan yung tao, simplihan mo na lang yung kamatayan niya, hindi niya mararamdaman. So, means good. Okay? So, Eucharist, good grace. Di ba? Yung hostya, Eucharist. Kasi ang Greek word ng grace is charizomai. O charismata. So, yung word na given, it means actually freely given, or generously given, charizomai. Kasi ang Greek alphabet, ang kanilang Z, they pronounce it instead of sa atin, Z, di ba? Yun na lang sa atin Z. Sa kanila, Z. Parang may D. Kaya yung baptizo, hindi pinapronounce na baptizo. Baptizo. So, charizomai, hindi charizomai yan. That's charizomai.
ano lang alphabet. So the word charizomai means freely or generously given. The Father conferred upon the Son a name. Actually, it's not a name na kagaya ng personal name, no? It is actually a title. A name which is above every name. So, hindi ko muna binabanggitan up until verse 11. For what purpose or ano dapat na maging response ng tao, no? O ng creation, o ng mga tao, no? At ang lahat ng mga nilikha ng Panginoon, by giving that name, that every knee should bow and every tongue should confess. Kasi when you say Lord, no? Actually, ang ina-emphasize sa title ng Lord is the rank. Diba? When you say Lord, ang ina-emphasize ng Lord dito as used in the passage. Kasi ang context na magsasabi. Kasi may mga times na ginagamit Lord, pero ibig sabihin lang, Sir. So, term of respect, pero parang mahina lamang ang degree. Pero meron mga term sa Bible na ginamit ang Lord, pero kinukunote is deity, authority, rights, privileges, honor. So may mga time na ginagamit po ang term na Lord sa Bible na ito po ang idea. Yun nga lamang sa hindi bihasa sa Greek o sa Hebrew, hindi po madidetect. Akala mo lang ordinary Lord. Pero sa mga sanay sa kanya, immediately alam nila kung ano tinutukoy. Kasi yung bumanggit ka lamang ng parang sir o mama o isang pangkaraniwang tao kagalang-galang, ordinary nila ginagamit yung expression na Lord. Or in Greek is kurios. So, common yan na ginagamit nila sa kanilang mga kausap. Or to refer to somebody. Di ba si Abraham? Si Sarah? Calling her husband, Lord, my Lord. Tinatawag niya yung kanyang asawa na Lord. Pero hindi yung in the sense of being a God or divine or someone who has divine authority or divine right. Hindi yun. Pero yung pagkakagamit mismo sa passage na ito na yun. Yun yung title of the Lord Jesus Christ. Lord, na ibang klaseng Lord, hindi siya ordinary Lord. A title which is above every name. So, ang ina-emphasize dyan sa kapatid is the rank because whoever is Lord, it means you are over everyone else. Kung sino ang Lord, it means you are over. Mas mataas ka. Mas nakakahigit at nakakataas ka kanino man dahil ikaw ang Lord. So that is the name which is above every name given to the Lord Jesus Christ. So the name was given him to emphasize his rank above all other beings and reflects not only his divine essence and nature. Hindi lang ang essence and nature. Kasi as God, He is divine. He is deity. Ang kanyang nature is God. Ang kanyang essence is God. I and the Father are one. Whether incarnated or not, nung hindi pa siya nagkakatawang tao, He is God. Nung nagkatawang tao siya, He is God. Ano? But when He was exalted, hindi naman nabago yun. Pero, lumabas na naman yun. Kasi nung nagkatawang tao siya, ang nakikilala ng tao, ang pagkaka-recognize lang sa kanya, ordinary tao. But when He resurrected, and He went and sat down to the throne of God, bumalik na naman yung pagkakakilala sa kanyang glory. But aside from that, na na-recover yung kanyang glory, mga kapatid, the other rights and privileges, honor, dignity. Mention na nga natin kanina umaga na as part of the responsibility and right given to the Lord, siya po yung magiging judge. Sa kanya, magbibigay ng account lahat ng kaluluwa. For every one of us must appear for all of us must appear before the judgment seat of Christ. Yan po yung Bema judgment. Kasi dalawang judgment, di ba? Merong Bema at saka actually yung judgment seat na tinutukoy, in Greek that is Bema. The judgment seat. So that's Bema. Kaya tinatawag din siya na Bema judgment. And then sa another judgment,
mentioned in Revelation 20, pakicheck to, parang 11 yata. And it is called the Great White Throne Judgment. Tama ba? Verse 11? And I saw a white throne, and everyone stood before. Doon sa nakaupo sa trono. At ang nakaupo sa trono, na kung saan tatayo ang lahat ng mga tao, maliliit at malaki, ang Panginoong Yesus din. Okay? Ito po ay judgment na para sa unsaved. Kasi ang mga saved, ang judgment natin is the what? Bema. Ang haharapan ng mga Kristiyano na judgment is the Bema judgment. Na ang layunin ng Bema judgment is what? To determine the reward. Kasi nga, according as His word, behold, I come quickly, Revelation 22:12, and my reward is with me. To give every man according as His word shall be. Kung ano yung ating naging ipinaglingkod sa Panginoon, kung tama ang motibo, marami tayong ginawang pinaglingkod, marami tayong nagawang paglilingkod sa Diyos, at ayos naman ang motibo, we play according to the rule ng Panginoon. Sabi ng Hebrews, God is not unrighteous to forget our labor. Hindi huli ko ang Panginoon. Everyone will receive the proper reward. He was been faithful in a few things, di ba? Naging tapat ka sa kakaunti, pamamalain kita ng ano? 2 syudad, may pamamahalain ng 10 syudad. So the purpose of the Bema judgment is for reward, to determine our reward. Ito naman po Great White Throne Judgment. Anong purpose ito? Anong dinidetermine dyan? The degree of punishment. Bakit po ako naniniwala sa degree of punishment? It shall be more tolerable for some. Alala niyo yung expression na yan? Woe unto thee, Chorazin! Woe unto thee, Bethsaida! For if this thing that you see, ito mga nakikita ninyong milagro, ito mga narinig ninyong pangangaral, pinangaral sa Tiro at Sidon, o sa Sodoma at Gomora, matagal na silang nagsuot ng saklot, matagal lang sila nagsisi. And yet kayo sa kabilang marami niyong nasaksihan, marami niyong nakita right before your eyes, wala pa rin kayong pananampalataya in the judgment day, which is the Great White Throne Judgment. It will be tolerable for Tyre and Sidon, for Sodom and Gomorrah. Dahil sabi pa nga ng Panginoon yung reyna ng Sheba, ang layo ng pinanggalingan, para lang mapakinggan. Ang wisdom ni Solomon, na pinagkaloob sa kanya ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon Jesus, and here is one who is wiser and greater than Solomon, nangangaral sa inyo, nagpiprit sa inyo, ayaw niyong pakinggan. Kaya yung Queen of Sheba, may gibe. Ang layo pa ng pinanggalingan noon. Talagang nagtyaga, naglakbay ng malayo sa gitna ng panganib. Mapakinggan lamang isang katulad ni Solomon na pinagkalooban ng Diyos ng wisdom. Samantalang yung nagbigay ng wisdom, siya na yung nagsasalita. But still, they rejected. Okay? Pero di na ho magkakaganon, pagdating ng panahon. So, the title of Christ's exaltation, Lord. He was highly exalted and given a name which is above every name. So, hindi po ito yung ordinaryong Lord, kundi Lord na ang sense ng kanyang pagka-Lord ay Lord na in-emphasizes the essence, the nature, His divinity at the same time. Kasama na yung kanyang exalted position. His exalted sovereignty. The unique privileges that the Father has given Him in response to His obedience. Alam Panginoon ko yung naging masunurin even to the death of the cross. So the word Lord, or the title Lord, is the title of majesty. Ano ba yung maisip nyo pagka nababanggit yung title na Lord? It connotes majesty, authority, honor, and sovereignty.
Actually, pagdating ng araw, may expand pa yan eh. Sa Bible, title pa rin ng Panginoon yung King of Kings, di ba? Saan niya pa rin yun? King of Kings and Lord of Lords. Hindi lang basta Lord. Lord of Lords. King of Kings and Lord of Lords. So obviously, yung word dito na ginamit ay in the sense of ultimate sovereign authority and command. At yung term na Lord, it means mas mataas siya in rank over all other. So, the emphasis is in the rank. Whoever is Lord, pinakamataas siya sa lahat. Okay? And therefore, He has absolute supremacy and the right to be obeyed as divine Master. So, sa biyaya po ng Panginoon, mga kapatid, tayo po na mga iniligtas niya, makakashare din po niya. Sabi ng Panginoon to the overcomers sa Book of Revelation, to the overcomers, I will give them my name and titles. Yun ang magiging badge natin. Pero yung badge sa noo natin nilalagay. You know? Kumbaga, yung iba, nagkaroon ng title kung saan nakalagay, proud sila eh. Guardian. Yung mga guardian. Itinapatato ko yan dito eh, no? Kaya dito, proud sila sa kanilang mga titles. Eh, matinding honor, no? Na ikaw, branded ka. May brand ka sa noo mo. Kumbaga, you share, no? Nakashare ka sa glory ng ating Panginoon. Basahin natin yan sa Revelation 3, verse 12. Revelation 3:12, Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out, and I will write upon him the name of my God. Ganyan, ano? Pangalan ng Diyos, sulat sa kanya, the name of the city of my God, which is New Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God, and I will write upon him my new name. Kanina po yung pagkakalob yan? To the overcomers. This is, again, in the context of church, ano? Kasi ang kausap dito is 7 Asia Minor churches. So this is in the context of church. And to the overcomers of those who belong to the Lord's church. At paano po tayo magiging overcomer? Again, let the Bible answer. And the answer is in 1 John chapter 5. Paano ba tayo laging mga overcomer? Ano ba mga kalaban ng Ano ba mga kalaban ng Kristiyano? Trials, nakedness, peril. Yung mga inisisa dyan sa Romans 8, for I am persuaded. Is it 8 or 9? For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. So, walang sinuman o walang anuman, walang sinumang tao o kahit demonyo o kahit anong sitwasyon ng buhay at pwede makapag-alis sa atin sa pamamahal ng Diyos. At ganun din, ipagtatagumpayan natin ang lahat. Bakit, mga kapatid? In-implant na sa atin ng Panginoon ang pananampalataya. And it is that faith that overcomes the world. 1 John 5, verses 4 and 5. 1 John 5, 4 and 5. For whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Who is he that overcometh the world? But he that believeth that Jesus is the Son of God. So, mga believers are the overcomers, ang mga mananampalataya. And what is it that is in the believers that will overcome the world? Even our faith. Hindi naman natin namin yun. Faith is the victory.
Tama ba kanina? Faith is the victory that overcomes the world. Kasi, ano pang makakapagpa-down, makakapagpa-depress, makakapaglagay sa Kristiyano sa despair? Kung ang pananampalataya mo hindi nawawala, kagaya ni Hope na, o sige, kinuha mo ng lahat, kinuha mo ng kalusugan mo, kinuha mo na yung kaibigan mo, kinuha mo ng tiwala ng tao, kinuha mo ng mga mahal mo sa buhay, lahat ng ari-arihan ko. Pero kahit na pati buhay ko, kunin na rin, nawala ba ang faith ni Hope? Nawala ba? Ano sabi ni Hope? Yet will I trust. Though he slay me, yet will I trust. So the faith, it made Job indomitable. Yung pananampalataya ni Job na pinagkulog sa kanya ng Panginoon, ginawa siyang tibay ng bato. Walang makagapi sa kanya eh. Walang makapagpahina sa kanyang loob. Dahil ang katwiran niya, kahit isama na pati ng Diyos sa kunin pati buhay ko, hindi mawawala ang aking pananalig sa kanya. Yan ang dahilan mga kapatid, that it kept him what? It kept him afloat. It kept him afloat. Talagang mga kapatid, maraming bagay sa mundo rito na nakakalungkot. Para bang ang hirap ng huminga. Parang ang hirap ng mabuhay dahil sa mga nangyayari sa paligid. Hindi ba kayo nadidepress minsan na ang dami may pangangailangan? Nung patawag kami ni Vic Soto dumami yung nangangailangan. Huwag ka mag-alala. Ganyan mga text, huwag ka mag-alala. Babalik ko din. Dumami, mga nangangailangan. Pero ang dami mong gusto tulungan. Limited naman ang iyong kakayanan para tumulong. Kahit sinyaman ka ni Pacquiao, 1,000 tao lang ang lalapit sa'yo, ubus siya kung yaman mo. Wala dyan. Diba? Hindi natin kakayanin yan. Maraming bagay sa mundo ito ang nakaka-depress. Nakaka-depress talaga. Sa kaunting ligayang naramdaman mo, hindi magtatagal. Meron naman darating na trials. Meron naman mga pangyayari na makakapagpalungkot sa'yo. Kung hindi ka lang anak ng Panginoon, parang sabihin mo, parang masarap na mamatay, parang masarap nang mawala sa mundo nito. Pero what keeps Christian afloat? Bago ka tuluyang lumubog sa tubig, papailalim sa tubig, paano ka nakakalutang? Yung tiwala mo sa mga promises. Kaya nga, faith is the victory. It keeps us afloat. It makes Christian rise above our situations. Nagagawa ng pananampalataya ng mga Kristiyano ay umangat sa kabila ng kanyang mga kalagayan. Despite everything, nagagawa pa rin ng Kristiyano na hindi. Nagagawa ko pa rin maging high-spirited. Nakakaawit ka pa rin. You can still greet someone with a smile. Pero hindi peking smile. Hindi kagaya ng smile ni Robin Williams. Na tuwing harap lang sa reporter, doon lang masaya siya, pero in the inside, he was a very miserable man. Sabi nga niya, suicide is my permanent solution to my temporary problems. Medyo ironic doon, the comedian died of loneliness. Somebody who made people laugh, isang tao na professional, very expert in his craft, na maraming pinatawa, ang kinamatay niya, kalungkutan. Ang death is depression Ang nag-trigger sa kanyang suicide is depression. Ewan ko sabi nila, isang cause niya, after a major operation ng tao, isang maraan na siya depression. Tsaka naging alcoholic and drug dependent din siya. At the same time, wala na masyadong projects. Laki-laki ng minemaintain niya. May pamilya siyang minemaintain. Yung mga villa niya, minemaintain niya. Ba't hindi kaya maintenance? May sakit pa siya. Tapos, binibenta niya yung property niya. Wala talagang kumagat. Hanggang sa, ibaba ng presyo. Wala na siyang pang araw-araw. Wala na siyang pang susunod. Kinamatay niya, depression, kaya nag-suicide. Pero kung tutuusin,
Bilyonaryo pa rin yan. Kasi ang property niya billion pa rin yan. Tayo, wala naman tayong ganun Wala tayong malaking pera. Meron tayong malaking utang. Di ba? Meron tayong malaking utang. Pero what makes Christians rise above? Paano tayo nakaka-rise above our situations and circumstances? Ang sagot ng Panginoon yan, hindi sa faith. Faith is the victory that overcomes the world. And what is the object of our faith? The object of our faith is God, because it was God who said, I will never leave thee, nor forsake thee. Siya yung nagsabi na, huwag kayong mataranta. Baka sa katarantahan ninyo maging kubentos na kayo. To the point nagagawa na kayo ng iligan dahil natatakot kayo sa buhay nyo. Wala na kayong makain, kasabi ni people, do not be covetous in your conversation. Huwag kayong maging masakit because the Lord promised, I will never leave thee nor forsake thee. Actually, sinabi niya sa Psalms Yung sinabi sa Hebrews, nasusulat lang sabi niyo Saan nasulat sa Book of Psalms? Dahil sabi ni David, I have been young, and now I'm old. I have not seen a righteous man forsaken, nor receive any prayer. Hindi ako nakakita ng mga anak ng Diyos. Yung righteous man yan, hindi yung matuwid uprightly sa pamumuhay. Pag sinabing righteous sa Bible, believer. I have not seen a believer forsaken, nor receive. Hindi ang kanyang mga anak ay magpapalimos ng tinapay. Huwag ganun yung isama si Lazarus, especially yung kaso ni Lazarus na beggar Bayo. Pero basically, mga kapatid, ang anak ng Panginoon, lalo na pag natuto ng salita ng Diyos yan, wala lang ng mga espesyal na layunin ng Panginoon na iba pang bagay, no? Talagang ano yan? Matututo ka ng salita ng Panginoon Talagang aangat ka kahit materially. Aangat ka talaga materially. Hindi naman ibig sabihin na maging Kristiyano, kailangan mahirap At para ka maging spiritual, kailangan ba mahirap? At pag yumaman bang tao automatic, karnal? Hindi naman yun. Bakit nakakita na pag mayaman, karnal? At para maging spiritual, kailangan mahirap. Walang ganun. In fact, ang spirituality and maturity, pag ang tao po'y may spirituality and maturity, eventually, yung kanyang financial, talagang aangat din yan dahil matutunan niya ang salita ng Diyos May apply na yan. Matututo siyang gumastos, matututo siyang mag-impok at mag-manage ng kanyang finances. Dahil tinuturo ng Biblia yan. Proper management. Financial management. Proper disbursing of funds. Tinuturuan tayo ng wise investments. Cast your bread into the water. That's investment, investing. The Bible teaches us to do some trading. Na maghanap buhay. Huwag natin kaya matulog ang pera natin na hindi kumikita. Pinagalitan niya nga nagtago ng pera na walang nangyayari sa pera, di ba? Sana pinasok mo na lang sa bangko. Para pagbalik ko after 5 years or 10 years, baka dumoble pa yung amount niya. Kumita pa yan sa bangko. Kala gusto ng Panginoon, nag-improve yung anong bagay na pinagkalog niya sa akin. Going back, mga kapatid, ano po ang dahilan kung bakit mga Kristiyano can overcome their trials, their circumstances? Dahil binigyan tayo ng Panginoon ng pananampalataya. The object of faith is God, not only God, God is promises. Panghawakan natin yan. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. It never fails. It will never fall. Hindi mo magpapala yan. Wag lang yung mga promises ng tao. Dahil pag tao nag-promise, kalimitan, hindi yan natutupad. Hindi dahil, siguro yung sandal, hindi sa, talagang gusto niyang i-break. Pero minsan dahil sa kahinaan. At dahil sa karupukan ng tao, hindi lang yun, dahil sa kakulangan ng power. Hindi siya ganun kagaya ng Panginoon na may power. Limited ka financially. Limited ka sa ability. Pero ang Panginoon wala siyang limitasyon. Kaya lahat ng kanyang pinangako, sigurado maki-carry out. Sigurado mapupulfill. Pero pag tawag ng ako, magbigay ka ng reservation.
oh, salamat na nga po, but behind the back of your mind, alam mo na rin, may allowance ka na rin na pwede rin hindi niya mapulfil dahil tao lang siya. Pwede mabago ang isip, o pwede biglang magbago ang kanyang financial, at hindi niya matupad yung kanyang mga pinangaral. Di ba? Kaya ang Panginoon, karapat-dapat ng object of faith, at yung kanyang mga pangako, dahil ang Panginoon, walang limitasyon. He is omnipotent God. Kaya nga tinuturuan tayo looking unto Jesus. Huwag sa tao, kasi ang tao mag-fail. Gaan naman yan ka-strong, gaan naman yan ka-godly ang tao. Tao pa rin yan. Ang pwede nating tingnan na hindi magpa-fail at hindi ka ma-disappoint. Kasi pag masyado kang tumingin sa tao, may tendency talaga na ma-disappoint ka. Dahil ang tao, may limitasyon yun. May kainahin niya. Pagka umiral ang kanyang kahinaan at nakita mo na yung mga pangit sa kanya, sa karambol, pati yung mundo mo magkakarambol. Hanggang sa sasabihin mo, wala rin pala, pare-pareho rin pala. Pastor na, nagaganyan O pa, walang saysay, walang kwenta. Wala rin pala, yung hinangaan ko bumigay din Diri mo, pastor na yun Pastor na yun. Kaya ko pa. Sama na nga, tigilan na yung kalokohan na yan. Ayaw ko na. Pero ko sa Panginoon katumingin, di ba? Hindi ko magsasalita ng ganyan. Because Jesus never fails. He's the same yesterday, today, and forever. Hindi magbabago, hindi magbabawasan, hindi magbabawasan. Huwag tayo tumingin sa tao. Kaya masyadong humama sa tao. Di sa akin. Di ka din naman. Sa Panginoon tayo tumingin. Kasabihan nga, even men of iron have feet of clay. At yung clay na yan ang kahinaan ng bakal. Kahit taong bakal yan, yung butik pa rin yan, yung butik na yan ang magkoko sa kanyang kalawang. Eventually, ang kahinaan niya. So, look on the Lord Jesus Christ. Look on His promises. So, yan ang dahilan kung bakit tayo ay naging overcomers. And because we are overcomers, according to Revelation 3:12, God will put in us, will brand in us, itatatak niya sa ating noo ang kanyang pangalan, ang pangalan ng Diyos, at ang pangalan ng syudad, which is the New Jerusalem. So those names will mark the Christians and brand them as it were as belonging to God. Para bang sinasabi, property ko ang mga ito. They are identified to me. And in a very intimate way. Kumbaga, tinatakan mo, akin to baby ko ito. Para itinahangi mo, from the rest. Now let's go now to the third point, the response to Christ's exaltation. The source of Christ's exaltation, the title of Christ's exaltation, and the response to Christ's exaltation. Yung title, Lord. Lord, ang connotation ng Lord is that of divinity, authority. Yan ang connotation ng Lord dyan. That is, God is divine, and has authority and special power, and divine rights. So ano po ang response? In effect, parang sinasabi, Jesus is given the name which is above every name for the purpose or with the result that every knee will bow of those who are in heaven and earth and under the earth, and that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. So he was given the name Lord, which is a special kind of Lord. Yung Lord na mataas ang authority, mataas ang kalagayan, ang honor. Ang layunin kung bakit binigay yan, para mag-create ng response. And that response should be what? Every knee shall bow, and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Kumaga, whether you agree or you do not agree, wala kang magagawa. Titiklop talaga ang tuhod mo. Titiklop. At yung dila mo, talaga walang magagawa kundi ihahayag na isa nga ang tunay na Panginoon. Although yung mga unsaved,
Hindi talaga, ano yan, hindi talaga bukal sa puso. So baga, napilitan lang silang aminin. Dahil isasadlak na sila sa pagdurusa. Alam niyo po ba na mga demonyo wala pa sa impyerno? Nasaan ang mga demons na yun? Dito lang, sa Kalamakan. Dito lang, sa paligid. Titinan yung kami yun. Nandito lang yan sa paligid. Minsan, umakatend din ang gawain niya. Minsan, pumapasok sa loob ng simbahan. Yung mga demonic na ano eh, pagka nagkakap. Kasi sa part, meron daw dalawang member na they could see. Nakakakita sila ng mga familiar spirits. Minsan, lupipit siya ng tent niya, malapit sa bagon. So, gugulat kami, inuwan na yung tent niya. Ililipat na niya. Doon sa bahay ni Pastor Edgar. Bakit? Yan niya sila sa bakod, nakadungaw, nagdadalingan. Doon sa bakod ng campsite. Kadungaw sila, tamang lusyoso. Andiyan lang yan sa mga paligid-ligid. At alam nila, balang araw, itatapon sila. Kaya nung meron kinakas out ang Panginoon, nagreklamo yung mga demons, di ba? Will thou punish us before time? Alala niyo yung sinasabi nila? Ngayon na ba? Ngayon na ba yun? Ngayon mo na ba kami bubulin? Wala pa yung oras, hindi pa ito yung panahon. Before time, sabi nila, ngayon na ba? Kung gusto nyo, palisin nyo na lang kami, palipatin doon sa mga baboy. Anong sabi ng Panginoon? Sige, inapayado ko kayo, pumunta dyan sa mga baboy. Wala pa ho sila sa hell. Wala pa. Andyan lang sila ngayon sa paligid-ligid. So ngayon, hindi nila kinikilala ang Panginoon Jesus bilang kanilang Panginoon. Nag-rebelde nga sila sa Panginoon. Kasama ni Lucifer. One-third of the angelic host. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, kapag dinala na sila sa impyerno, kasama ang mga unsaved, doon nila talaga marirealize kung sino ang tunay na Panginoon. Yan ang ibig sabihin na every knee will bow and every tongue will confess. Yan po ay either by choice or by force. It was forced upon them to admit. Sino nag-force? Yung kalagayan nila, nandun na sila. Kagaya ng mga tao ngayon, maraming walang respeto sa Diyos. They just ignore the Lord. Ini-ignore lang ang salita ng Panginoon. Ini-ignore lang ang Bible study. Ini-ignore lang ang gawain ng Diyos. Pero pag sila po'y nasa impyerno na, hindi nila pa habang buhay ma-ignore ang Diyos. Hindi nila pang habang buhay na ma-ignore ang Panginoon. Dahil pag sila'y nasa black na doon, doon nila nakikilala na. Hindi palabo at tunay na Panginoon. Meron tunay na Panginoon. So the Lord was given a title. Doon natin, kung turn dito na Lord, hindi ito yung ordinary Lord. At hindi rin ito yung ang kanilang ang exaltation ng Panginoon, ay hindi po doon sa pangalan na ibibigay sa Kanya, which is Jesus Christ, o yung pangalan na naibigay. Hindi. As I said, yung name na Jesus, common yan. Si Joshua, kung matatandaan ninyo, tinawag din siya na Jesus. Alam niyo ba yun? Sa Book of Acts. Si Joshua, yung kaibigan ni Caleb, yung dalawa sa spy, yung nagsabi na, but as for me and my house. Sa Book of Acts, ang pangalan niya, Jesus. Pwede nyo i-check yan, no? So, yung pangalan Jesus is just another form of the name Joshua, which is very common. Ngayon, ang mga Hudyo, instead of calling the name of God, yung personal name, ano ba mga personal name ng Diyos? What are the personal names of God? Jehovah. Actually, wala walang vowels. Sa original, walang vowels. Ganun din yung Yahweh. Walang vowels yan.
Sinuplayan na lamang yan para lang mabasa. Ano mo basahin yung JH, YH, WH? Kasi nga, among the Hebrew, the personal names of God are very holy. Very sacred sa kanila yan. Kaya instead of addressing the personal name of God as Jehovah or Yahweh or Adonai, they might as well use the title Lord to address or to speak of God instead of addressing God in His personal name na Jehovah or Yahweh. To refer to God, they would simply supply the title Lord because it is very sacred to them. Ano ba ang kaibahan ng Yahweh sa Jehovah at sa Adonai? Sa Adonai, is His authority as God. Yun namang Jehovah is His covenant name or covenant engagement name. Ano mga pagkakaiba siya? Pero mga kapatid, when the title Lord was ascribed to the Lord Jesus Christ, aside from Him being God, aside from Him being God, sabihin lahat ng authority, ibinigay na sa Panginoon. Kaya naalala niyo sinabi sa kanya kailan sinabi sa Panginoon yung all authority in heaven and earth is given unto me? Kailan sinabi yun? O yung matapos na mamatay siya sa krus at na-resurrect. Pagkatapos nun, nagsimula na yung exaltation niya when He was resurrected. Ngayon, bago siya nag-ascend, ano sabi niya? All authority in heaven and in earth is given unto me. So, yun na pong beginning ng kanyang exaltation. So, yun po mangyayari mga kapatid, in the coming of the Lord Jesus Christ, or sa dating na panahon, every tongue will admit or confess that Jesus Christ is Lord. So, as I said, sa ating kagaya natin, hindi tayo familiar sa Hebrew or Greek. Pag binabasa natin ang Bible, ang magdedetermine na lang para alaman natin ang tinutukoy pala yung Lord as God or Lord as teacher. Kasi may mga tao na inaascribe ng Panginoon na Lord, pero hindi man mga mananampalataya. Kumbaga, asa na lang siya, isang superior na teacher, ganun lang. Alala niyo sinabi ng Panginoon, not everyone that calleth unto me, Lord, Lord, di ba? Actually, yung Lord doon, you acknowledge Christ as God. Kahit mga demonyo, naniniwala na ng Diyos sa Panginoong Jesus Di ba? Pero hindi nga yung kilalanin mo ang Panginoong Jesus na Diyos ang magliligtas sa iyo But to submit to Him as your Lord and personal Savior. Pero yung kilalanin mo lang siyang bilang Diyos. Kahit mga Katoliko, naniniwala yun Diyos Ama, Diyos Anak, naniniwala na sila Diyos ang Panginoong Kristo. Pero hindi na magliligtas tao. Kahit ang mga demonyo, naniniwala dyan na sa Kristo Diyos. Kaya sabi ng Panginoon sa Matthew 7, not everyone that calleth unto me, Lord, Lord, shall enter into my kingdom. Iba yung in-acknowledge mo, pero iba yung isinuko mo yung sarili. Bilang siya ang iyong Panginoon. Pero yung kilalanin mo lang Panginoon siya, o gawin mo Panginoon, at hindi mo magagawa siya Panginoon. Hindi naman ikaw ang gagawa na maging Panginoon siya. Dahil sa totoo lang, matagal na siyang Panginoon. Tagal na siyang Panginoon. Pero kilalanin mo siya sa iyong buhay at magpasakop ka na bilang siya yung Panginoon at tagapagligtas. Yun ang meron sa saving effect. Oo, pero maniwala ka lang Diyos siya. Wala. Yan ang sinasabi niya, not everyone that calleth unto me, Lord, Lord, shall enter into my kingdom. Even the devils do that. Okay? So, tayo naman po, nandito na sa Hebrew and Greek, paano natin nalalaman na tinutukoy these lordships or kanyang pagiging respectable lamang bilang isang great teacher? The context. By reading the context or studying the context of the passage or the chapter, doon mo na lang malalaman. Pero maganda kung familiar ka sa sa Hebrew and Greek. Maganda kung familiar ka. Kagaya kasi may mga limitations sa language At sa ibang lugar, mas scientific yung language. Kamukha sa English, di ba? Immediately. At sinabi mo siya,
medyo mag-isip ka pa, sino yung siya? Babae ba o lalaki? Pero kung tao, tinutukoy mo na babae, gamitin ko lang yung she, alam mo na. Siya yung kumuha nun eh. Sino yung babae o lalaki? Pagka, nara yung tao sa office. She took it. Alam mo na agad, yung babae ang kumuha. Pero sa Tagalog, siya ako kumuha eh. Sino doon? Tatanong ko kayo na. Sino doon? Kulang. Eh sa English, very accurate. Pag tinutukoy mo babae, yun lang, she took it. Alam mo na, tinutukoy niya ay, yung babae. So, ganun din, pag familiar ka sa Hebrew and Greek, at ginamit yung salitang Lord, alam mo na kung ang connotation ay bilang paggalang lang sa kanya. Kasi marami naman gumamit niya na hindi naman nasave eh. Naalala niyo yung rich young ruler? Sabi niya, Lord, what lack I yet? What must I do? Lord, what must I do in order to inherit the kingdom of heaven? Sabi niya, do you know the commandments of God? Yes. Love God above all and love your neighbor as yourself. I have obeyed already from my youth up. What lack I yet? Wala pagkabata ko, sinunod ko na yan. Ano ba pong kulang? Paano niya in-address ang Panginoon? Lord. Pero sinabi ng Panginoon na, go, sell what you have, and distribute to the poor. He went away, sorrowfully. Because he was very rich. Naligtas ba yun? No, hindi said yan. Pero Lord din yung tawag niya sa Panginoon. Oo, ordinaryong Lord lang yun. Pero guro, o great teacher, great master. Pero ginamit na Lord sa Philippians, the title which is above every name. Wala nang makakaangat. Walang makakatanggi. Kahit ayaw mo kilalanin siya, talagang makapaamin ka. Pag nakita mo siya in His great power, majesty, and authority. At yung mga tao ayaw kumilala niya, talagang aaminin din nila yan. Pag sila po ay dinalaga. No, sa kanilang pinalaman. A name that carries all the divine rights and authority and power. So, sana po, ngayon pa lamang, no? Pinapractice na po natin yun. Sa buhay natin, ay may kinikilala tayo ng Panginoon. At yan mga kapatid, alam niyo kung saan makikita sa atin? Sa ating obedience. Magmamanifest yan sa ating obedience sa Panginoon. Pero kung sa ating pagsunod sa Diyos, nadidiscourage. Minsan nakakasunod, minsan hindi. Mukhang hindi pa natin masyadong nai-apply. Ano yung ating pagpapasakop sa ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, nasanayin natin ang ating sarili na sa buhay ko ay meron talagang Panginoon. At dapat nasusunod. Practice natin yan. Para mo mahalata kung totoo yan sa buhay mo. Nakikita natin sa ating obedience. So, the more that we violate, hindi tayong nilalabag sa mga gusto ng Panginoon. Medyo maliit pa yung degree ng ating pagpapasabog sa kanyang pagkakaroon. Although our hearts, tell it, our hearts will not deny that He is Lord. Kaso nga lang ng isa, natatalo pa tayo ng ating immaturity, natatalo tayo ng ating pansariling mga interest, pero maganda kapatid na mga kapatid na kung talagang Panginoon siya, regardless of what it will take, or what it will mean to me. So, tulad mang ano mangyari sa akin, kalugi, ano man ang mangyari sa akin, o na-sacrifice ang aking comfort, o babot sa punto na maging ang pagsisimba maglalakad na ako, o gagapang na ako. Doon talaga mahahayag yan. Kung gaganapin mo pa rin yan sa kabila ng lahat, talaga mataas na ang antas ng pagkilala sa Panginoon. Kung sa counting, challenge, ayoko muna. Yan ang Panginoon, you call me Lord, but where is my fear? Tinatawag niyo ang Panginoon, nasa may takot sa akin. Diba yan ang complaint ng Panginoon? There is no fear of God before their eyes.
You call me master. That is my name. Where is my respect? Ang complaint niya sa mga Israelites, his people call me Lord with their tongues or with their lips, but their heart is not with me. Ang bayang ito ay ginagalang ako ng kanilang mga labi, pero ang kanilang puso ay malayo sa akin. So sana wag lang tayo sa mga songs nagsasabi ng Lord. Wag lang sa mga memory verses tayo ng Lord. Sana po maging totoo talaga sa buhay natin yan. Nakita sa practice. Okay? So, tayo rin tumayo at tayo rin magbukas ang panalangin. Ipag-pray na rin po natin ang ating kakainin at i-practice ang choir habang kumakain. Tayo rin manalangin. Kapilang Diyos, magpapalang Ama, salamat po na sa paghapon ito ng pag-inyong sulat ng bayan. Pinagkalooban ninyong kalakasan. Salamat po Ama sa mga mensahe ng narinig. Nawa po Ama, ito po Ama ay matagal na manatili Ama sa aming mga kaisipan. Mapagbulay-bulayan Ama, timbangin Ama, bigat ng mga pakinggan sa hapon ito at nawa po Ama si aming ay sa pamuhay. Patawad po Ama sa aming mga pagkukulang, salamat sa mga pagkukulangan. Kabagan naman kami maturuan sa aming mga dapat gawin, sa aming mga obligasyon, tungkulin sa inyo. Nalangin ko po Ama na patuloy naman po pag-alabin at aming pagmamahal at aming paglilingkod sa inyo. Salamat po Ama sa lahat ng pagpapala, ng inyong pagkaloob. Patuloy ng pangangalaga, pag-iingat sa bawat isa. Pili namin niya, bilin Ama, ang muling pagbalik namin sa kanya-kanya mga trabaho, mga pumuntahan, mga gawain. Gawin niyo pong pagpalain naman ang mga gawa, ang mga pagkakungan. Kayo na kami sa mga sakuna, at ingatan naman ang kalusugan sa mga karamdaman. Kung dinadalangin naman mga karamdaman, especially sa lorna ng mga anak, kapag ito po naman pakauwi na po sila naman, ulit na po ang sigla, kalusugan at bata. So, kung narawa po sila mas, ang mga dalawang koleksyon. Salamat po Ama sa biyaya, aming pagsasalusaluhan sa hapon ito, na mapiling karagdagan ng kas at sa aming mga nagawin gawain pa sa araw nito. Kaya po Ama, mataas, tuloy ng kapapurihan sa aming kalagitnaan, po Ama, aming dalangin sa tagilang pangalan ng Jesus. Lalabas na tayo. So, pwede bumalik. Pwede sa kumain sa loob. Isa na lang tayo. Hindi ka darating yun. Ano nangyari? Slice ko po ng cutter. Talas nun. Alis pa po. Uy, ilang stitches? Hindi ko alam. Pero parang tatlo po. Grabe, ano? Matalas ang cutter. Grabe. Bigay mo naman yung names ng si Jom, yung buong pangalan ni Jom. Tsaka si Nico, tsaka si Nanay Claret. Tsaka yung visitor mo, pakisama na rin.